Hello mga kabady, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So for today's vlog mga kabady ay mag-harvest tayo sa ating palay gamit itong rice harvester nga Kubota. So sa mga kabady ko dyan na nagtatanong kung magkano ang bili namin dito, ay meron akong video dyan, at kung gusto nyo mapanood ay ilagay ko yung link dyan sa baba sa description below para mapanood nyo. So ito na mga kabady, no? Nag-harvest na. So ito yung mga disadvantage ng rice harvester, kasi merong mga may laman na mga palay na nahalo sa ipa na sayang kasi hindi siya masasama doon sa pasok sa sako. So ang advantage naman din dito mga kabady ay kapag madali ka at gusto mong makatipid sa pagkain ng yung labor, ay dito ka kasi napakadali lang mga kabady. Mga isang hektarya kapag ganito na walang masyadong mga pilapil mga kabady ay mga 2 oras lang siguro, kayang-kaya na itong tapusin mga kabady. So ayan, pag napuno na yung karga niyan mga kabady, siguro mga 10 sako yan ay i-unload niyan mga kabady. So merong taga-hakot dito mga kabady sa baba, si nanguluhan niya ni Leo Boy at saka ni Ronald, yung mga farm manager dito mga kabady. So ayan mga kabady, pagkatapos na in-unload itong mga palay, sako ng palay, no, ay ayan, ilalagay na to sa nila gusto nga ilagay, itapok yung mga naani mga kabady, kasi pagkatapos nito ay dito sila kukuha ng bahin sa harvester. So ayan mga kabady, tag 14 ba to ang kada file dito. So medyo mga kabady, no, medyo kunti lang talaga ang ating naani dito mga kabady, kasi noong last cropping mga kabady, dry season. So ang tawag namin dry season dito mga kabady ay panuhig, ay itong area na to ay aabot sa mga 150 kasako. So ito ngayon mga kabady ay wet season, no, panguli lang tawag dito sa amin, ay medyo alanganin tayo, ipit tayo dito mga kabady, kasi tingnan nyo ang minus yun ang abot ng ating palay. So hindi lang umabot ito ng 100. So pag natapos itong video na to mga kabady, malalaman nyo talaga. So kunti lang talaga yung naani namin dito. So ito na ano pa to, 450 58 pa nga to mga kabady, pero tingnan nyo yung malapit na matapos. So ito yung bagong motor ng aking pinsan mga kabady, katas ng gulayan. Ayan mga kabady, OFW yan siya mga kabady, at nag-start mag-business ng farming. So ayan, bumili siya pang service niya dito sa farm. So siya yung taga dito, taga worker din sa aking tiyuhin, no. So ayan, napaganda. So ang mga labor natin mga kabady, si Ronald at si Leo. So ayan, karga naman mga kabady. So medyo alanganin, ay ipit talaga tayo dito mga kabady, kasi tingnan nyo, malapit na itong matapos. Yung kalahati, hindi na to kalahati siguro mga kabady, mga 1/4 1/8 na siguro itong kulang, no. So yan, medyo alanganin talaga tayo sa ating harvest ngayon. So expected talaga ngayon mga kabady, kasi kapag ay panguli lang or wet season, ay dyan dumadako yung mga mga insekto, mga maya. Hindi natin yan makokontrol, kasi nga ay kapag nag-spray tayo ay palaging umulan, kaya nga wet season ay umulan yan ang palagi mga kabady. Hindi tayo maka-spray kasi sayang yung medisina nating i-apply kapag ay na-wash out lang sa ulan. So medyo kahit pa sigurong binhi ang iyong itanim, ay ganyan talaga mga kabady. So yun, expected talaga mga kabady na ganyan yung ating paani ngayon. So at least lang mga kabady ay mahal ang palay ngayon, at saka rin ay okay lang, bawi-bawi lang, basta makabayad lang tayo sa utang mga kabady, at merong konting pangonsumo sa ating pamilya, ay goods na yun mga kabady. Hindi na tayo maipit doon. So bawi na lang tayo sa susunod mga kabady. Siguro mga June ang next season ng cropping. So ganyan ang ating
ano dito, nagdepende pa rin yan sa tubig, sa NIA. Kasi sila yung nagbibigay ng tubig dito sa amin through the canal mga kabady. Yun, kung may tubig na, may agas na sa NIA, ay makastart na tayo sa cultivation. So yan mga kabady, ay inakot na nila yan. So yan pa mga kabady, ang kunti lang talaga mga kabady. So yan, keep on watching mga kabady. So yan mga kabady, ay sumakay tayo dito sa ating rice harvester. So ang control, ganyan ang control niya mga kabady. So medyo maingay dito mga kabady, hindi ako marinig. So ayan po, mag-headset na lang kayo para marinig nyo yung sinasabi ko. So ganyan lang pag maniobra. Wala siyang manobela mga kabady, hindi katulad sa mga sasakyan, hindi katulad sa tractor mga kabady, yung pang cultivate sa lupa na meron siyang manubila. Ito wala mga kabady, para lang siyang joystick. So, ganyan lang mga kabady. At ito, hindi pa ito naani mga kabady. Ito yung anihin natin. So medyo ipit talaga tayo dito mga kabady, kasi malapit na yung malapit na matapos ito at hindi pa umabot sa 60 yung ating ani. So ipit tayo, ipit. So atin itong anihin mga kabady. So ayan. So, diba, tingnan nyo mga kabady, ang dali lang kapag ay harvester yung ginagamit nyo. So, kung manual ito mga kabady, yung dimano, yung sa last vlog ko na bang tawag nun, bullhot, itong na ay rice thresher. So, matagalan talaga ito mga kabady at medyo may yun, kasi magpakain ka pa sa mga tao. Pero okay yun mga kabady, kasi hindi masira yung mga pilapil mo at hindi rin mahirap i-cultivate kapag naggamit ka ng mudbot. Kasi tingnan nyo yung Agis harvester mga kabady. Pag nakikita nyo yung Agis harvester mga kabady, kapag titigas yan may agi yan, parang inagian ng backhoe. So kapag ay na yan mga kabady, natuyo siya, kasi nga 3 months pa ito ay tamnan, tuyo yan mga kabady, ay ang tigas niyan. Ang hirap niyan i-turtol mga kabady, ng mudbot, mahirapan yung mga tao mo kasi napakatigas yan mga kabady. So yan yung disadvantage ng rice harvester. So yan, ang advantage naman dito mga kabady, yun sabi ko, madali lang. So kung nagmamadali ka ay the best kapag ay, at saka ang pa dito ay yung mga daming dayami dyan mga kabady. Magagamit din yan mga kabady sa susunod na cropping. So mga 2 months pa tayo siguro magpahulay sa hindi pa kasi itong lupa hindi pa natin tatamnan, 2 months pa. So meron pa siyang panahon na malanta. So magiging fertilizer yan mga kabady. So napakaganda nitong fertilizer, itong mga dayaming ito mga kabady. Muling babalik yung taba sa iyong lupa. Yan yung isa sa kagandahan ng ganito rice harvester, kasi babalik yung taba ng lupa. So ayan mga kabady, kapag ay yun napuno na yung may ganyan storage niya, ay mayroong 2 tao ang tagatahi. So yung isa mga kabady, yung OFW na nag-vlog din dyan mga kabady, subscribe to yung YouTube channel mga kabady, Julio Solon. O yan, subscribe ha. So yan mga kabady, kapag ay na yan mga kabady, na puno, may nagtagatahi. Tingnan nyo yung Agis harvester mga kabady. Napagka yan, kapag titigas yan mga kabady, mga dalawang buwan tigas yan, ang hirap niyan tutulin mga kabady. Tingnan nyo ang lalim mo. Tapos pag iwang-iwang yung yung unit mo dyan, pag ay tinutol mo yan mga kabady, so mahirapan talaga dito mga kabady. So ayan, ating palay medyo alanganin na, ipit na yung ating ani dito mga kabady So tingnan nyo ang ano bang tawag ito, minus ang ating ani dito. Ang daming damo mga kabady, at saka napapansin nyo merong kinain ng mga daga. Ito talagang daga mga kabady, hindi talaga natin ito makontrol kapag ay yung area mo ay malapit sa kakahuyan, kasi doon nirahan yung mga daga at gustong gusto nila yan na kainin yung palay kapag
bagong ano yan, bagong mga ganito, ang daming damo. So dito mga kabady ay ayan, pag anuhan lang natin ito para harvestin lang natin ito para lang makaani lang tayo. So okay lang yan mga kabady, at least makabawi lang tayo sa gasto. Okay, pahit na yan mga kabady. So ayan mga kabady, keep on watching. So medyo ang mga tao dito ay tamlay mga kabady kasi ang minus ng palay natin, wala silang itatahiin. So minus na dapit dito di sa tumoy mga kabady. Kinain siguro ito ng mga ilaga at ang dami pang damo. So wala na talagang natira mga kabady. So ayan mga kabady, medyo naman ay nakita nyo yung bakit nga ba yung wet season ay napaka ubos, napakababa ng ani. So dito mga kabady, hilang. So pag dito mga kabady, yung pagtanim, so hindi siguro ministrihan ng or yung parakohol kinain. So wala talaga mga kabady, luki talaga yung mo. So yan mga kabady, medyo dito mga kabady may kagandahan naman pero hilang siya mga kabady, hindi masyadong dami talagang mga kabady kinain ng alcohol dito mga kabady. So pagtiisin lang natin yan mga kabady. So yan, keep on watching pa rin mga kabady at tingnan nyo yung magkano lahat yung maani natin dito. So, ayan mga kabady, tingnan nyo yung dinaanan ng harvester mga kabady. Sus, ang hirap dyan daanan i-cultivate gamit yung turtol ng matbot mga kabady. So, yung paggiwang-giwang yung operator mo dyan. So, tingnan nyo ang agi, kanyang napaka yan mga kabady. Tapos yung palay dito mga kabady, hilang. So, ginain ito ng kohol, hindi napunaan. Ano bang ginawa sa mga farm manager dito? Bakit ito nagkaganito? So walang talaga dito. Hindi maganda yung ating tanim dito So ayan. So atin itong mga kabady para sa ganon ay makapuno pa rin ito ng ating palay. So kunti na itong natira siguro mga kabady. So siguro makaabot pa ito ng mga 15 kasako siguro mga kabady. So yan. So yun mga kabady, please keep on watching. So habang busy yung operator mga kabady, dito naman din sa likod mga kabady ay busy rin sila sa pagtahi. So shout out sa kanyang mga pamilya doon sa Quezon City. Ayun, shout out sa inyo from Nunez family. Yun, si Julio Solon. Yan yung vlogger. Dito mga kabady, ayan load na to yung mga palay na galing sa harvester na tapos na tahiin. So ayan yung ating mga kabady dyan na mga malalakas. So pinanguluhan na ni Leo at ni Ronald. Ruel din, meron si Boss Ruel dito So ayan mga kabady. So medyo alanganin talaga dito mga kabady kasi lang ang harvest natin dito. Maliit lang, konti lang. So ayan. Ikutin lang ito. Please keep on watching mga kabady. Lemeloy. Ito po. Ila kay kuan ini. Na. Putong lahi man kuno putong bulhot og kining kuan gid pangtan dito tangan. Sa magsud og kuan ba? Takos ng bulhot. Tapos
Buka dili kay Pila to nga Tonald? 50. kuan. Karag owner. Guwapo. Nagmumo doy? Ha? Hinaw ko bagay mo. Opa. Minus na. Minus. Baga ni ron kay kontra sa una kay dito minus. Inuan na. Kani. Giuwan man. Maila na na. Bang, kamong ginindo tanawon sa gamay kabot. Nay, wapo man tanawon eh. Lang. Ilang. Oh, kita nagkuhol. So yun mga buddy, ay natapos na yung anihin yung 1 hektarya yung kanina, no? So lilipat na sila dito sa kabila. So dito yung sa baba mga kabady. So hindi na natin i-content yan mga kabady, basta at least nalaman nyo kung ilang sako ang naani sa sa ating mga 1 hektarya sa ating chewin. So nga pala, hindi siya gumamit ng amo, hindi siya gumamit ng KB Plant Growth Enhancer. Only traditional lang mga kabady, yung spray, mga medisina, at saka abono. So, yun yung basta baba talaga yung ani ngayon. Kasi expected na talaga ngayon mga kabady. So, meron pang natira dito, ay unload nila ito para sa susunod, papasok sila doon, magaan na. Yan mga kabady. So, medyo may troubleshoot dito mga kabady, no? Hindi ko alam kung anong nangyari. So, ayan mga kabady. Itong ating harvester. So, ayan mga kabady. Bilangin natin mamaya kung ilan talagang sako mga kabady, no? So, please keep on watching. Akan ni bintaan eh. Bubintaan eh. Pila ni? 1. Pila ka pile ni? 5 na. 14. Ang ano man 5 na. Ang patay ng numero ay 14, 12, 13, 16. 16 plus dito. Pila to dito? 16 plus 58. Pila mo na? pila. Pijek! Pila 16 plus 58. Ha? Binto? 72. 74. 17 na pa day. 17. Dapat isa. 74. So yan mga kabady, nasa 76 kasako ito yung naani namin dito mga kabady. Medyo mababa talaga ito mga kabady kasi expected dito sa area na to ay nasa 150, halos nangalahati yung nawala mga kabady. So ganito talaga yung mag-farming tayo mga kabady. Minsan ay meron talagang panahon na medyo mababa talaga yung ating ani. So yan, so dito na po nagtatapos ang aking video. So kung meron kayong mga katanungan pa dyan mga kabady, ay please comment down below at sasagutin natin yan. So salamat sa inyo mga kabady. Please keep supporting my vlog. See you in the next video. Bye bye.